Rizal Park, Luneta. Isa itong mohon, isang bantayog, isang landmark. Mga kaibigan, mayaman man o mahirap, taga-probinsya man o taga-Maynila, Pilipino o dayuhan, dito pumupunta upang mamasyal, magsaya, magpalakas, magdiwang. Ito po ang pinaka-importanteng parke sa kasaysayan ng bansa. At sa maraming pagkakataon, dito tayo nagkaroon ng kabayanihan, trahedya, pagkilos, pagdiriwang, at pagsasaya bilang isang bansa. Ang Maynila ang kabisera ng Pilipinas. Pero ang Rizal Park, Luneta ang puso ng Republika. Makasaysayang araw po sa inyong lahat. Ako po si Xiao Chua, isang public historian. Samahan niyo po ako sa Rizal Park, Luneta walking tour. Kung kayo ay pupunta sa Maynila at nais nyo ng ebidensya na kayo ay nanggaling dito, ay magpapakuha kayo ng larawan dito sa Rizal Monument. Ito po ang pinaka-landmark natin ng Pilipinas sa mundo. No? Ito ang pinakasikat nating mohon o bantayog. Ito po isang national cultural treasure, isang national historical landmark. Ito po ay gumugunita sa pagkabayani ni God Dr. Jose Rizal, na sinasabi ng iba na naging national hero natin dahil sa mga Amerikano. Well, hindi po totoo yun sapagkat mahal na ng mga Pilipino si Jose Rizal bago pa sila dumating. Subalit, nang sila ay dumating, ginamit nila si Jose Rizal para sa kanilang mga interes. Kaya naman, sila po nagpa-contest ng disenyo para sa pambansang monumento kay Jose Rizal. Ang mga entries po ay dumating mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nanalo po ang isang Italyano, subalit hindi natapos ang kanyang obra. Ito po ay binigay sa second place winner na mula sa Switzerland, si Dr. Richard Kissling. At ito pong monumentong ito ay nanggaling pa at ginawa sa Switzerland, kaya marahil siya ay naka-overcoat. Nakakatuwang isipin na yan po ay sinakay sa barko, dinala dito sa Maynila. Ang pagbabayad po ng monumentong ito ay tinustusan ng mamamayang Pilipino. Ito po'y regalo ng Pilipino sa kanilang tinuturing na pinakadakilang bayani at isa sa mga ama ng kanilang bansa. Noong December 30, 1912, sa pook na ito inilibing ang mga buto ni God Dr. Jose Rizal. Isang taon nang lilipas, itatayo dito ang monumento ni Jose Rizal. Ang monumento po ni Jose Rizal ay mayroon po kanyang rebulto na gawa sa bronze at mayroon pong obelisk na mayroong tatlong bituin na nagpapakita po ng tatlong pagkakahati ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakapaligid po sa monumento ang mga rebulto na kumakatawan sa La Madre Pilipina o ang Inang Bayan, sa edukasyon at sa pag-unlad o progreso. Ang bantayog po na ito ay kayamanan ng ating bansa at ito po ang sentro ng Rizal Park, Luneta. At ito rin po ang puso ng ating bansa. Isang makasaysayang araw, July 4, 1946, nang ibaba ang bandila ng Amerika at itaas ang watawat ng Pilipinas noong maulang umagang iyon. We watched a rain-soaked American flag come down and a rain-soaked Filipino flag go up. After all, it was the rainy season. Yun po ang araw ng pagsasauli ng kasarinlan o kalayaan natin ng Amerika sa ating bansa. At mula nung panahon na yon, kinilala ng daigdig
ang isang malayang Pilipinas. Ang event na yan ay ginugunita ng flagpole na ito. Hindi na ho ito yung original, pero ito po ang mismong lugar kung saan nangyari ang makasaysayang pangyayaring ito. At ang taas ng flagpole na ito sa kasalukuyan ay 150 feet upang makita kahit sa malayo ang watawat na nagniningning. Gayon din, ito ay nakataas araw man o gabi, umuulan man o umaaraw, at iniilawan po siya tuwing gabi ayon sa batas. Ito po ang pinakamataas na flagpole sa buong Pilipinas. Apat na siglo at kalahati na po ang nakalilipas nang dumating ang mga Espanyol dito sa kaharian ng Maynila. Pinaalis sina Raja Sulaiman sa kanilang kaharian at dinala po sila dito sa lugar na ito. At ito pong lugar na ito ay mula noon tinawag na kanilang Bagong Bayan. Nakilala ito bilang Bagong Bayan. Mga kaibigan, ito pong lugar na Bagong Bayan ay paalala ng ating pighati sa ilalim ng kolonyalismo. Ito pong lugar na ito ay ginawang parke, kinlir, upang maprotektahan ang kanilang lungsod, ang Intramuros, na pinadiran nila para madaling makita kung may mga lumulusog na mga Pilipino. Ang parking ito, mga kaibigan, mula noon ay naging pasyalan o dito ginagawa yung mga tinatawag na paseo ng mga mayayaman kung saan sila po ay umiikot dito sa kanilang karwahe. Pero, hindi lamang po pagpapaseo o pamamasyal ang kanilang libangan dito. Ginawa din po libangan, paminsan-minsan, ang pagtunghay ng mga pagbitay, executions. Dito po sa lugar na ito, binaril, ginarote o binitay ang iba't ibang mga nagkasala sa Espanya. Isa po sa mga naging pagbitay na naganap dito sa Bagong Bayan, Luneta, ay ang nangyari sa mga paring Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Sila po ay mga inosenteng lumaban lamang para sa pagkakapantay-pantay ng kapayapaan dito sa Pilipinas. Sila po ay sinakdal sa isang rebelyong wala silang kinalaman. Ang naganap po na marahas na pagbitay sa tatlong inosenteng pare ay gumimbal sa maraming Pilipino. At ang 1872, ang mga kaganapan nito ang magiging inspirasyon ng maraming Pilipino upang humingi ng pagbabago at paglaon, revolusyon laban sa kolonyalismo. Sa tatlong paring ito, inalay ni Jose Rizal ang kanyang ikalawang nobelang El Filibusterismo. Mga kaibigan, ang mga kaganapan sa lugar na ito ang sumibol sa kamalayang makabayan at pagbubuo ng nasyon ng ating mga bayani. Lingid sa kaalaman ng marami, hindi po sa Rizal Monument binaril si Dr. Jose Rizal. Saan po siya binaril? Dito, sa lugar na ito. Ito po ang pook na tinatawag na Mi Ultimo Adios o The Martyrdom of Dr. Jose Rizal. Ang parke na ito, makikita natin ng mga estatwa na itinayo ng skulptor na si Eduardo Castrillo at ang kapaligiran natin ay dinisenyo ng National Artist for Landscape Architecture na si Ildefonso Santos Jr. na nagpapakita po sa atin ng moment na si Jose Rizal po ay tinamaan ng bala sa kanyang likuran at akmang iikot po upang siya'y bumagsak hindi sa harapan ng lupa kundi sa harapan ng langit ng may dangal. Sa mismong pook kung saan bumagsak si Dr. Jose Rizal, makikita po natin ang isang tablo na nagpapakita ng execution ng ating national hero. Sa paligid po ng tablo na yan ay ang mga eksena ng kanyang huling pagkakakulong sa Fort Santiago. Ito po yung mga panahon na sinulat niya ang kanyang huling tula, ang mga panahon na
kinita niya sa huling pagkakataon ang kanyang ina at ang kanyang asawa. Ito po ang mga huling panahon ng kanyang paglakad patungo sa kanyang kamatayan. Ang pook na ito at ang light and sound show na ginaganap dito ay paalala sa ating lahat na sagrado ang lupa dito sa Bagong Bayan dahil ito'y diniligan ng dugo ng ating mga bayani na nagbuwis ng buhay para tayo'y makapasyal dito ng malaya at masaya. "24 years old si Jose Rizal noong 1886. Nasa Wilhelmsfeld, Germany siya sa bahay ni Pastor Karl Ulmer nang tinatapos niya ang kanyang unang nobelang Noli Me Tangere. Makasaysayan po ang nobelang iyon sapagkat yun po ang pinakaunang manifestasyong literaryo sa Asya ng antikolonyal na sentimiento laban sa Europa. Mga kaibigan, saksi po sa mga pangyayaring iyon ang fountain na ito. Sapagkat sa fountain na ito, sa Wilhelmsfeld, dito po umiinom noon si Dr. Jose Rizal. Ang fountain na ito ay iniregalo sa atin ng pamahalaan ng Alemanya noong 1964. Noong 2011, ito pong bahagi na ito ng Rizal Park Luneta ay ginawa pong Noli Me Tangere Garden. Ito po ay bilang paggunita sa pagkakaibigan ng Pilipinas at ng Germany o Alemanya at bilang paggunita na rin na sa Alemanya inilimbag, tinapos ni Dr. Jose Rizal ang napakahalagang akda niya na nagbigay ng daan sa pagsilang ng ating bansa. Ito po mga kaibigan, ang Chinese Garden. Noong 1966, ito po ay ipinatayo sa panahon ni Cadovoy Valencia sa National Parks Development Committee. Siya po humingi ng tulong, solicitation sa ating mga kaibigan mula sa Taiwan. Ito po ay madalas puntahan ng mga tao bilang pasyalan, pahingahan, napaka-romantic din ng place na ito at ginagamit din sa mga social functions. Dito rin sa loob ng Chinese Garden, makikita natin ang monumento ni Confucius. Ito po ay pinatayo ng Anvil Business Club at ito po ay bilang pasasalamat ng Filipino-Chinese community sa pagpapatayo naman ng Rizal Monument na katulad ng narito sa Luneta sa Fujian, China. Dito po yung roots ni Dr. Jose Rizal sapagkat ang lolo sa tuhod ni Dr. Jose Rizal ay si Domingo Lamco, isang ethnic Chinese mula sa Fujian. Mga kaibigan, ang Chinese Garden po ay paalala po ng matibay na pagkakaibigan ng mamamayang China at ng Pilipinas. At mga kaibigan, ito rin ay pagdakila, pagkilala sa papel ng mga Filipino-Chinese o ng mga Chinoy sa ating lipunan at sa ating bansa bilang bahagi ng mamamayang Pilipino. Narito tayo sa Japanese Garden, isa sa pinaka-romantic na lugar dito sa Rizal Park, Luneta. Matatandaan na ang mga Hapones ay sinakop tayo nung panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Subalit, matapos nito, sila ay ating naging kaibigan. Noong magkaroon ng Chinese Garden, hiniling din ng Pilipinas sa mga Hapones na sana tumulong sila na magkaroon din ng Japanese Garden dito sa Rizal Park, Luneta. Nag-ambag-ambag, tumulong ang iba't ibang sektor, pribado man at maging ang kanilang foreign ministry upang maipatayo ang bahaging ito ng Rizal Park upang maging sagisag ng pagkakaibigan ng Hapones at ng mga Pilipino at ng commitment ng ating dalawang bansa na hindi na maulit ang digmaan at magkaroon ng kapayapaan hindi lamang sa Asya kundi sa buong mundo.
akala ng iba, ang replika na ito ay replika ng bahay ni Jose Rizal sa Calamba. Subalit, ito pala ay replika ng bahay ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Anong ginagawa sa Rizal Park ng bahay ni General Emilio Aguinaldo? Simple lamang po, sapagkat po ang bahay na ito ay props nung panahon ng pagdiriwang ng ika-100 taon ng Proklamasyon ng Kasarinlan. Ito po yung proklamasyon na ginanap sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898 sa bahay ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Ang bahay po na ito noon ay naroon sa harapan ng Quirino Grandstand noong araw ng June 12, 1998. Nagkaroon po doon ng isang malaking parada at sa mismong oras na 4:20 p.m., ito po yung mismong oras ng proklamasyon, ay nagkaroon ng reenactment, muling pagsasadula ng mga pangyayari sa Kawit, Cavite 100 years before. Atin na pong sisimulan ang pagpapahayag ng ating minimithing na sarinlan mula sa kamay ng mga puting mananakop. At ang nakakatuwa po dyan, yung gumanap na Emilio Aguinaldo ay bumaba po sa bahay na ito at tumungo po sa entablado ng Quirino Grandstand upang ibigay ang bandila ng Pilipinas doon sa Pangulo nung panahon na yon na Pangulong Fidel V. Ramos. Ito po ang busto ni Pangulong Diosdado Macapagal. Bakit nga ba siya may busto dito sa Rizal Park, Luneta? Well, espesyal ang kanyang papel sa parking ito. Nakita niya kasi ang kahalagahan ng mga pambansang liwasan sa buhay ng tao at ng ating republika. Sapagkat siya ang kumatha ng Executive Order number 30 na pinirmahan niya noong January 14, 1963 na nagtatatag po sa National Parks Development Committee na nagsaayos at nagpaganda ng Rizal Park, Luneta at iba pang mga parke sa Pilipinas. Nakatuwang niya po dito ang kanyang First Lady, Eva Macaraeg Macapagal. Katabi ng pamosong Chess Plaza ang hindi masyadong pamoso at hindi masyadong napapansin na bahagi ng Rizal Park, Luneta. Ito po ang Pathways to Glory. Ano po ang Pathways to Glory? Ito pong pathway na ito ay may mga granite stones dito na nagtataglay ng mga petsa at pangalan ng mga taong binitay dito sa Luneta bilang sample sa panahon ng Revolusyon at iba pang mga pakikibaka. Mga kaibigan, nandito po ang pangalan ng 13 Martyrs of Bagumbayan, ang mga Bicol Martyrs, gayon din ang iba pang mga binitay sa panahon ng Revolusyon at mga sinaunang mga paglaban. Ang Pathways to Glory po mga kaibigan ay isang paalala sa atin na ang Gloria kung saan tayo ngayon ay narito, ang bansang Pilipinas at ang ating kalayaan, ito po'y hindi libre. Ito po'y tinubos, binili ng dugo ng mga martir ng ating bayan. Narito po tayo ngayon sa Quirino Grandstand. Ito yung dating tinatawag na Independence Grandstand. Dati po kasi, doon siya sa harapan ng Rizal Monument nung una siyang tinayo para sa July 4, 1946 na pagbabalik ng ating independensya o kalayaan mula sa mga Amerikano. Eventually, dyan sumumpa sa araw na yan si Manuel Rojas bilang unang Pangulo ng Pilipinas na sumumpa dito sa Parque Rizal.
Rizal Park Luneta. Nilipat ang grandstand na ito sa harapan ng Rizal Monument, doon sa may mga kalabaw ngayon at Tamaraw, at doon ho sa pook na yon nanumpa si President Elpidio Quirino noong 1949. At sa kanyang panahon, inilipat po ang grandstand na ito dito sa present site na ito. Kaya ho eventually, ang magiging pangalan po ng grandstand na ito ay Quirino Grandstand in honor of President Elpidio Quirino. So dito po sumusumpa ang marami sa ating mga pangulo. Ginanap ang maraming mga araw ng kalayaan, ang ating Philippine Centennial, ang mga pagdiriwang at mga parada ng ating pagsasaya bilang isang bayan. At dito rin naganap ang ilan sa mga misa ng Santo Papa. No? Noong 1995, si John Paul II ipinagdiwang ang World Youth Day dito. At gayon din si Pope Francis nagmisa dito noong 2015. Kumbaga, ito yung katumbas natin sa Washington DC nung tinatawag na National Mall. Kung saan isa itong malaking espasyo, itong Rizal Park, Burnham Green at itong Quirino Grandstand upang magkaroon ng pagkakataon na magsaya, magdiwang ang mga Pilipino. Narito tayo ngayon sa Burnham Green, isang bahagi ng Rizal Park Luneta na pinangalan kay Daniel Burnham. Siya po ang nagplano ng lungsod ng Maynila. At sa lugar na ito, nagkaroon ng maraming manifestasyon ng protesta, ng pagsasama-sama ng mga Pilipino. Dito rin sa lugar na ito, ginanap ang ilang mga misa ng Santo Papa ng kanilang pagdating dito. Si Pope Paul VI ay nagmisa dito noong 1970 at itinanim pa ang puno ng Nara na nakikita ninyo ngayon. Noong 1981, dito rin ginanap ang pinakaunang beatification ceremonies na ginawa sa labas ng Vatican City. At yan po ay para sa beatification ni Saint Lorenzo Ruiz at ng kanyang mga kasama. Si Saint Lorenzo Ruiz, kilala po natin, siya po ang unang Pilipinong santo. At sa Japan po, nung itinuro nila ang isang pinagbabawal na relihiyon ng Kristyanismo, sila'y nahuli. At sa kabila ng pagpapahirap, ay sinabi po niya sa mga autoridad ng Japan, kahit mayroon man akong 1,000 buhay, ay ibibigay ko ito para sa aking Panginoon at sa aking pananampalataya. Sila po ay naging martir at sila po ay binigyan ng parangal ni Saint John Paul II dito sa pook na ito. Nagpadala ng regalo si Saint John Paul II sa mga Pilipino. Isang monumento ni Saint Lorenzo Ruiz mula sa isang Italian sculptor na si Tommaso Gismondi. At ito po yung nilagay natin dito sa pook na ito. Dahil ang Maynila ang kabisera ng bansa, ang mga distansya ay sinusukat mula dito sa lugar na ito. Kaya nga, narito po sa Rizal Park Luneta ang Kilometer Zero. Kilometer Zero po, ang reference point natin ay ang flagpole ng ating independence at ang Rizal Monument. And from here, dito po natin sinusukat ang iba't ibang distansya sa buong Luzon. Sa parke ng Pambansang Bayani ng Pilipinas, matatagpuan ang monumento ng kinikilalang pinakaunang bayani nito, si Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu lang naman, nang manghimasok si Magellan sa kaayusan ng mga taga Cebu, 5 siglo na ang nakakaraan, ay tumindig at lumaban sa mga Espanyol at nagtagumpay ang mga taga-Mactan. Tumulong sa pagpapatayo ng monumentong ito ang ating mga kaibigang Koreano. At ang pamagat ng monumento ay The Sentinel of Freedom. Mga kaibigan, si Lapu-Lapu, bagamat siya ay taga-Mactan, ay kinilala ng mga bayani natin tulad ni Mariano Ponce, Jose Rizal, Juan Luna, Emilio Jacinto, at Emilio Aguinaldo. Kaya naman po, dahil siya ang naging inspirasyon ng ating mga pambansang bayani, siya ay itinuturing natin na isa sa mga pinakamahalagang bayani ng ating bayan. Paalala po na dapat lagi tayong nakatanod sa ating kalayaan. Binabantayan nito
upang mapakinabangan ng susunod na mga henerasyon. Noong si Jose Rizal ay pinatapon sa dapitan, siya po ay gumawa ng isang relief map ng Mindanao sa plaza nito upang turuan ng geography ang mga tao sa dapitan. Mga kaibigan, meron pong geographic features ang mapa na ito. Makikita ang mga kabundukan at ang mga ilog at ang karagatan. Noong 1967, tila nabuo ang unang sinimulan ni Gat Dr. Jose Rizal sapagkat dito sa kanyang parke, Rizal Park, Luneta, nagkaroon ng isang relief map ng may geographical features hindi lang ng Mindanao, kundi pati na rin ng Luzon at ng Visayas. Noong 2011, upang lalo pong ma-appreciate ng mga tao ang relief map na ito, ay pinatayo itong Luz Viminda Boardwalk upang mas malapitan natin ang napakagandang relief map ng Pilipinas. Dahil dito sa mapang ito, sa Rizal Park, Luneta, kaya mong libutin ang buong Pilipinas sa isang lakaran at nang ma-appreciate po natin ang ating mga kayamanan at kung ano ang sa atin. Ang Rizal Park, Luneta ay sisidlan ng ating mga personal na alaala. Subalit, hindi nagtatapos dyan. Ito rin ay mayamang bukal ng kabayanihan at kasaysayan ng ating bayan. Hindi lamang para sa mga Manilenyo ang Rizal Park, Luneta. Ito po ay kayamanan ng ating bansa. Ito po ay sa atin. Ako po si Xiao Chua. Marami pong salamat at makasaysayang araw po sa inyong lahat.